Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagnanakaw ng gasolina mula sa nakaparadang tri-bike sa Dagupan City, nakuha na ng CCTV. Isang grade 7 student binuli at sinuntok umano sa loob mismo ng classroom. DepEd may bagong polisiya raw sa pagsuspindi ng klase na may kinalaman sa lagay ng panahon. At ang mga bago at nagbabalik na karakter sa pilot episode ng Encantadia Chronicles, Sangre. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, naitala ang insidente ng bullying sa Mangaldan National High School sa unang araw ng pasukan. Isang grade 7 student ang binuli at sinuntok umano sa loob mismo ng classroom. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, unang linggo pa lang ng balik eskwela pero meron ng iniimbestigahan na insidente ng bullying dito sa Mangaldan National High School. Ikalawang araw pa lang ng balik eskwela pero ayaw na raw pumasok sa paaralan ng grade 7 student na anak ni Aling Lydia. Hindi ito rin napangalan. Ito'y matapos na ibuli ng kanyang kaklase kahapon. Nagsimula raw ito sa simpleng biruan ng magkaklase na kalaunin na uwi sa tuksuhan. Ang kaklase ng biktima, tumawag pa umano ng mga kaibigan sa ibang seksyon. At ang isa sa mga kaibigan nito, ang sumuntok umano sa biktima sa loob mismo ng silid-aralan. Nanginginig po yung anak ko nung pagdating ko po dito eh. Takot na pong pumasok. Sinabi ko po sa kanya na wag po siyang matakot. Babantayan po namin siya kung maaari. Napasugod sa paaralan kahapon ng mga magulang ng biktima para sa klolohan ng 12 anyos na anak na nagtamo ng pasa sa kanyang mata. Opo, kahapon parang durog na durog ako kahapon, ma'am, na nakakita sa anak ko. Siyempre, excited siyang pumasok, ma'am. Tapos ilang oras pa lang niya dito sa loob ng school. Ganun ang nangyari, tas ayaw na pong pumasok. Wala raw guro sa loob ng silid-aralan nang mangyaring insidente dahil hinihintay pa lang ito dumating matapos ang break time. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Ang ganitong bullying sa loob ng paaralan ay hindi rin tinotolerate ng manghay. Ipinatawag din ng mga magulang ng mga sangkot sa kaguluhan. Nire-report po yan sa guidance office po at sila po yung nagbibigay ng counseling, ng solusyon o ng reprimand para po dito. Now, if repeatedly done for 3 times, yan. So, nire-recommend ng guidance office for suspension. Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga kaanak ng iba pang sangkot sa insidente. Pero nakahanda rin nilang ilipat na lang sa ibang paaralan ang kanilang mga anak kung kakailanganin. Samantala, bago pa ang pagsisimula ng klase, ay mas pinalawig at pinalakas ng DepEd ang programa kontra bullying. Bumuo ang DepEd ng Learner Rights and Protection Office. Nakatakdang mag-ikot ang DepEd sa iba't ibang paaralan para mabigyan ng sapat na impormasyon ng mga estudyante sa kanilang mga karapatan at maiwasan ang insidente ng bullying. Kasi this application po, ma'am, ng mga school heads na kapag may mga ganun po na issue sa kanilang paaralan ay dapat po na may report kaagad dito po sa LRPO. Chris, kabilang sa mga ginagawang hakbang ngayon ng pamunuan ng Mangaldan National High School para maiwasan yung bullying o di kaya yung kursonada sa pagitan ng mga estudyante sa loob ng paaralan ay hindi na pinapalipat pa yung mga estudyante sa tuwing nagbabago yung kanilang mga subjects. Bagkus yung mga teacher na lamang, yung mga subject teacher na lamang yung nagpupunta sa classroom ng kanilang mga estudyante. Samantala, Chris, ngayong hapon lang ay nakaranas ng malakas na buhos ng ulan sa Dagupan City, ganun din sa bayan ng mga Mangaldan. Well, sa mga oras na ito ay tumila na yung ulan, eksakto rin sa uwian ng mga estudyante. Pero dahil na rin sa napakalakas na buhos ng ulan kanina, ay binaha yung ilang portion ng Mangaldan National High School, particular yung mga karaniwang dinadaanan ng mga estudyante. Kaya pahirapan yung pag-uwi ng mga estudyante. Ang ilan sa mga estudyante ay lumulusong na lang sa baha para lamang makauwi na sa kanilang mga bahay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Samantala, may nabuong bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang LPA malapit sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo pero magdudulot ng maulang panahon sa mga lugar na sakop ng mga kaulapan nito. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng mainit na easterlies pero posible pa rin ang mga pagulan dahil sa thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya sa Cordillera, Aurora at iba pang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Abiso naman sa mga magulang at mga estudyante, ang mga lokal na pamahalaan na raw po ang in charge sa class suspension na may kaugnayan sa lagay ng panahon. Ayon sa Department of Education, mas namo-monitor kasi ng mga LGU ang aktwal na panahon sa kanilang mga lugar. Dahil sa bagong polisiya, hindi na ibabase sa signal number ng bagyo ang automatic suspension sa bawat grade level. Nakadepende na ito sa assessment ng LGU. Layon daw ng polisiya na maiwasan ang pagkaantala ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon naman kay League of Cities of the Philippines President at Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi pa nila nakikita ang naturang memo mula sa DepEd. Sa ngayon, susundin daw muna nila ang umiiral na class suspension protocol base sa typhoon signal at heavy rainfall warnings mula sa Pag-asa. Pagnanakaw ng gasolina mula sa nakaparadang tri-bike sa Dagupan City, nakuhanan ng CCTV. Nakaalerto, CJ Torida. Sa kuha ng CCTV, makikita ang nakaparadang tri-bike sa harap ng isang bahay sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City, mag-aalas 4 ng madaling araw noong Biyernes. Makikita rin ang paglapit ng isang lalaki sa tri-bike. Umupo at tila may kinakalikot sa tri-bike. Yun pala, ninanakaw na pala ng lalaki ang kargang gasolina ng tri-bike. Kasarapan ng tulog noon ni Mang Robert nang mabulahaw sa maingay na andar ng motorsiklo kaya lumabas siya ng bahay. Nakita ko yung doon sa tri-bike ng pamangking ko na may gumagalaw, yung pala tao. Kumukuha na pala siya ng gas ng motor. Tinutukan daw niya ng flashlight ang mukha ng lalaki hanggang sa sila'y magpambuno. Pero nagdalawang isip daw si Mang Robert, baka may dalang patalim ang lalaki. Pagkabitaw ko sa kanya, tumakbo na. May dalawa pa raw kasama ang lalaki pero nakatakbo rin. Ayon sa Barangay Council, may insidente na ng paihi ng motorsiklo sa barangay noon. Ngayon na lang ulit umatake ang mga kawatan. Ayan yun sa CJ, pagiging namin yung pag-ikot ng gabi. Tapos itap namin sa ERT at saka PNP. Dayo rin daw ang mga kawatan. Inalerto na ang mga barangay tanod upang doblehin ang kanilang pag-iikot lalo na tuwing gabi. Bantayan niyo maigi yung mga sasakyan natin na hindi pwedeng iwan lang sa kung saan-saan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. May mga natatagpuan pa ring milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga sa dagat sa ilang probinsya sa Hilagang Luzon. Mula sa mga balita natin dati sa Pangasinan, umabot na hanggang Ilocos Norte at Cagayan ang mga nagpapalutang-lutang na shabu. May nakita sa dagat ng pagudpod na isang pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos sa 7 million pesos. Tulad ng mga pakete sa Paway, Lawag at Corimao, nakabalot ito sa plastic na may label na durian at Chinese characters. Sa Claveria, Cagayan naman, 2 sako ang natagpuang palutang-lutang sa dagat. Nasa mga pakete ito ng shabu na may label na tsaa. Inaalam pa ang pinanggagalingan ng mga iligal na droga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Nasawi ang 36 anyos na lalaki matapos malunod sa swimming pool sa isang resort sa Bacara, Ilocos Norte noong Huwebes. Nakilala ang biktima na si Eribert Madarang, residente ng Lawag City. Ayon sa ina ng biktima, nagpunta sila sa resort para mag-picnic kasama ang pamilya at mga katrabaho. Nakipag-inuman daw ang biktima bago naligo sa pool. Hindi raw napansin ang pag-dive nito at hindi namalayan ang kanyang pagkalunod. Ugali raw kasi ng biktima na magbabad sa tubig tuwing nakakainom para mahimasmasan. Walang nakitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng biktima. Nagpaabot na ng tulong ang pamunuan ng resort sa pamilya ng biktima. Hindi namin kasi siya nakita na nag-dive siya sa pool. Pero ang style kasi itong anak ko, yung mag-floating siya na para mausawan. Information drive kaugnay sa drug smuggling, puspusang isinasagawa sa mga residenteng nakatira sa coastal area sa Pangasinan. Narito ang report. Tinungo ng mga kawani ng PIDEA Region 1 ang mga komunidad na malapit sa karagatan kung saan na-recover ang mga tinaguriang floating shabu sa Pangasinan. Pinasalamatan ang mga residente sa kanilang responsableng aksyon upang mai-report sa otoridad ang mga kontrabando. Nagsagawa na rin ang PIDEA ng information drive at ipinaintindi sa mga residente ang kaugnay sa drug smuggling. Muling pinaalalahanan ang mga residente na huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa otoridad kung mangyari ulit ang mga kahalintulad na insidente. Arestado sa bypass operation ng PIDEA at PNP ang isang high-value target drug personality sa Barangay 30B, Santa Maria, Lawag City, pasado alas 12 ng tanghali noong Biyernes. Kinilala ang suspect sa alias Julimar, residente ng Barangay Suyo. Nakuha sa suspect ang 5 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 pesos. Mahaharap ang suspect sa kaukulang kaso. Mag-live-in partner naman ang natimbog sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Baliw, Laod, Santa Maria, Ilocos Sur, alas 8:30 ng gabi noong Biyernes. Kinilala ang mga suspect na sina alias Roel, 35 anyos, isang target-listed drug personality, at alias Erma Joy, 32 anyos, na isang street-level individual. Nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos ang nakuhang hinihinalang shabu sa mga suspect. Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharaping reklamo ng dalawa. Wala pa silang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang paaralan sa bayan ng Kalasyaw na mas mababa pa kaysa sa kalsada, nangangamba sa pagbaha ngayong tag-ulan. May ulat si Joel Fernandez. Tuwing may malalakas na pag-ulan, binabaha ang Balingit Constantino Lasip Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan. Abot hanggang baywang umano ang baha nitong nagdaang taon. Pangamba ng mga guro na tataas pa ang antas ng baha ngayong pinapataasan pa ang kalsada sa labas ng paaralan. Pagsapit na rin po kami ng resolution, ipinareceive na rin namin sa SGO sa Division Office, which was ina-actionan din naman nila. Yes. Nakakausap din naman namin si Engineer Steve na sabi niya, nakarating na raw ito sa Central Office, yes, yung situation ng school namin. Ang eksena sa tuwing binabaha ang loob ng paaralan, itinataas ang kanilang mga gamit. Hanggang dito, yung last, yung pinaka-last. Hanggang dito po yung baha. Tumaas yan, baka makina. Yes po, baka lagpas na kami dito, lagpas tao. Mataas po talaga ang bahang noon pa, pero ngayon, ito yung kinatatakutan namin kasi baka mas mataas pa sa ina-expect namin na baha. Suspendido ang klase tuwing binabaha ang paaralan. Nagpapatupad ng online class o modular learning upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata. Sana tulungan niyo po kami sa school po kasi lagi pong bumabaha. Tas gusto namin pong bagong eskulahan. Sana magawa na yung high-rise building kasi talagang importante dito yung high-rise building kasi because of the area. Yung maaprubahan na, tapos as soon as possible. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makakuha ng pahayag mula sa Schools Division Office na nakasasakop sa Kalasyaw, Pangasinan. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, volume ng mga sasakyan sa Dagupan City tumaas ng 70% sa pagsisimula ng pasukan ayon sa POSO. Sundan sa report.
Sa unang araw ng pasukan kahapon, napansin daw ng Public Order and Safety Office ang mga lugar kung saan nagkakaroon ng build-up ng traffic, partikular sa harap ng mga paaralan. Kaya naglagay pa ng karagdagang road signages ang POSO kaninang umaga, lalo na sa kahabaan ng Tapwak Road kung saan hilera ang mga paaralan dito. 2 signages ang inilagay sa tapat ng Dagupan City National High School. Hindi po pwedeng magbaba dito na part at iniwas po natin sila papunta doon para po hindi nila mablock yung entrance ng CTI. Naglagay rin ng traffic cones sa gitna ng kalsada upang hindi magkabuhol-buhol ang mga sasakyan na papasok at palabas ng City High. Tinatanggal naman ang mga traffic cone kung walang pasok. Maganda po sir kasi walang traffic. Mas maganda yun. Para mas maluwang yung mga sasakyan, hindi mabala sa daan. 70% raw ang itinaas sa volume ng mga sasakyan simula kahapon. Karamihan mga tricycle at motorsiklo. Pero manageable pa naman daw ang traffic. Hindi pa kasi nagbukas ang lahat ng paaralan sa lungsod. Nagdagdag po kasi tayo ng mga tao sa mga nagbukas na pong mga school at yung mga ibang enforcer po natin is yung dati ang pasok nila alas 7 is inagaan po natin sila ng alas 6 para po maagapan po natin ang traffic flow. Samantala, lumawag din ang daloy ng sasakyan sa dating bottleneck na bahagi ng Perez Rizal. 2 linya na kasi ang bukas, kaya tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan na nanggagaling sa ABF Rizal. Pero panawagan ng POSO sa mga papuntang Rizal Extension, dumaan sa Rivera Street papuntang Perez Galvan hanggang makarating sa Rizal Extension. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Magandang balita sa mga Pinoy na nagpaplanong bumiyahe sa Taiwan. Pinalawig ng 1 taon ang visa-free entry para sa mga Pinoy. Inanunsyo yan ng Minister of Foreign Affairs ng Taiwan kasabay ng pakiisa nito sa selebrasyon ng Philippine Independence Day noong June 12. Hanggang sa July 31, sa susunod na taon ang visa-free privilege ng mga Pinoy sa Taiwan imbes na sa July 31 ngayong taon. Ang sakop niyan ang mga biyahe na hindi lalagpas ng 14 na araw. Hindi naman sakop niyan ang mga may hawak ng diplomatic, official o service passport. Bukod sa Pilipinas, binigyan din ng 1-year extension ang visa-free privilege ng Thailand at Brunei. Ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan gumagamit ng water solar pump sa pagtatanim ng palay. Silipin sa report. Sinimulan na ng ilang magsasaka ang pagtatanim ng palay sa Mangaldan, Pangasinan. Nakikinabang ng ilang magsasaka sa solar water pump na proyekto ng Department of Agriculture. Napapatubigan itong ekta-ektaryang sakahan, kaya mabilis na nakakapagtanim ang mga magsasaka. Kasi nung isang araw, nagwa-water pump ako, pero malakas ang ulan tapos lumaki rin ng tubig. Kaya bawas gastos na ho. Oo, bawas gastos. Malaking tulong din na meron ng dumadaloy na tubig mula sa irrigation canal sa bayan. Open din yung tubig ng irrigation mula sa National Irrigation Administration yung facility. Tiniyak ng Municipal Agriculture Office na walang magiging problema sa patubig sa mga sakahan dahil nakatutulong ngayon ang naranasang pag-uulan. Malaking bagay ito, lalo na sa mga tinatawag na rain-fed rice field. Samantala, sa 2 linggo ng Hunyo, inaasahan ng full blast na pagpapatubig ng NIA sa mga irrigation canal sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Kasama ang mga bago maghahatid ng Big Time pa premyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners, pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 billion pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwedeng maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o bumisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Dalawa ang patay sa salpukan ng modernized jeep at delivery van sa National Highway na bahagi ng Barangay San Isidro, Paniki, Tarlac, umaga noong Huwebes. Batay sa ulat ng Paniki DRRMO, dead on the spot ang driver at pasahero ng delivery van na parehong residente ng Barangay San Isidro. Sugatan din ang 11 katao, kabilang na ang mga pasahero at driver ng modernized jeep. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat sa daan upang makaiwas sa aksidente. Mahigit 500,000 estudyante sa Region 1 hindi pa nakakapag-enroll ayon sa DepEd. Narito ang report. Ikalawang araw na ng balik eskwela, pero nasa mahigit 500,000 estudyante ang hindi pa rin nakakapag-enroll para sa school year 2025-2026 sa Region 1. Mahigit sa 1.1 milyong estudyante ang inaasahang magabalik eskwela sa mga public at private schools sa rehiyon. Pero sa datos ng DepEd 1, mahigit sa 600,000 ng mga estudyante pa lang ang nai-enroll sa mga paaralan. Malayo pa ito sa target enrollees ng DepEd. Expect natin, ma'am, na considering na tuloy-tuloy pa rin bang enrollment, ay tataas pa po, malaki pa po ang itataas ng record po natin as of this time. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng late enrollees sa iba't ibang mga paaralan. Sa Mangalda National High School, mahigit 200 mga estudyante pang hinihintay na makapag-enroll hanggang sa mga susunod na araw. Hindi pa po natin nami-meet yung target total enrollment natin for this school year. Meron pa po tayong inaantay na 200 plus. Kabilang sa mga late na nakapag-enroll ng anak si Aling Telma. Paliwanag niya, kinausap pa raw niya ang anak kung interesadong mag-aral sa senior high school. Late na raw nagsabi ang anak na gusto niyang mag-aral, kaya late na rin siya napa-enroll. Tinignan muna kung talagang gusto niyang pumasok. Okay. Eh, siyempre, bata man naman ay bata yun. Eh, siyempre, sabihin ko sa kanya kung talagang gusto niyang pumasok o hindi. Pinapayagan ng DepEd ang late enrollment hanggang sa buwan ng Hulyo. Alinsunod sa DepEd guidelines, dapat mayroong attendance na 80% o katumbas ng 158 days ang isang estudyante para matapos ito ang isang school year. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Gulban, 1 North Central Luzon. Arestado ang isang lalaki na wanted sa pangahalay umano sa menor de edad na anak ng kanyang live-in partner sa Maragondon, Cavite. Nahuli ang sospek sa Barangay Poblasyon sa Sual, Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagsimula umano ang pangahalay noong Disyembre. Pinagbantaan din daw ng akusado ang biktima. Pebrero nitong taon nang magsumbong ang biktima sa kapatid ng akusado. Ilang buwang nagtago ang akusado bago tuluyang natuntun. Ayon sa mga pulis, dati nang nakulong ang akusado sa Camarines Norte dahil din sa kasong pangahalay. Nakakulong na sa Cavite ang akusado na itinatanggi ang reklamong sexual assault. Avisala Encantadix, the long wait is finally over. Napanood na kagabi ang pilot episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilalanin ninyong Kera. Ipinakilala na si Rian Ramos bilang si Kera Mitena, ang tila bayaning nagdigta sa mga taga Miniabe matapos mapatay ang higanteng si Arsus. Isa pang tampok sa pilot episode kagabi, ang pangitain ni Cassiopeia, played by Solen Yusuf, tungkol sa nakatakdang pumatay sa kanya. Tila naging babala ito sa magkakapatid na Sangre Pirena, Alena at Danaya, played by Glyza De Castro, Gabby Garcia at Sanya Lopez. Kaya naman ititrain nila ang kanilang mga anak. Dapat abangan kung ano ang magiging kapalaran ng bagong Encantadia. Mamaya, 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click
ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.